manging kaupod naton ang direktor sa direksyon mga ka-K5 ni Sir Chukoy Torres, mga pinalaga ko nga mga kasimanwa. To? Nahibaluan nga mo nga pelikula mga kamanin ko ani ni sa bahin sa Barangay Kasanayan. That was in 2024 last year mga ka-K5 na ginabidahan sa mga lokal nga mga artista nga tumandok sa nasambit nga barangay, no? Kaupod na ang former director kag actor the late Romy Romulo mga ka-K5. Basi dito nang mahimo na ta pelikula ka-K5 Alvin, basi dala ka to kay do aga ka pa na do una ikaw una ang pinakauna nga nagpa-picture kay direct kay sir. Ngayong umaga, a Filipino filmmaker known as creating and directing independent films and online video content, no? Ang career sini sa ato sini nga bisita, damo ni siya mga projects sa mga indie films, no? Si Sir Torres, independent director who has worked on various film projects including Batang Kalsada and Ilalim ng Barko, no? At the same time, online video creator, he runs the Direct Chukoy TV Facebook and YouTube pages where he posted different content from his project, behind the scenes footages and tribute to the fellow filmmakers. Isa ka social media influencer, no? In his Facebook and Instagram, he provided a look into his creative process and his connections within the local film industry, no? Grabe. Maayo, no, ang koneksyon ni Sir kag manami ang iya sini nga ginahimo nga mga programa. Direct Torres has publicly paid tribute to other Filipino film figures such as the late actor, director Romy Romulo. Sumungaga, I'd like to give time sa kay Director Chukoy Torres sa isinga pagpanamyaw sa aton sini nga mga listeners all over the Philippines and worldwide. Sir, welcome to Radio Tagbuanay and ang aton sini nga pagpanamyaw, yung greetings natin sa mga tagapakinig po nating ngayong umaga. Maayong umaga po sa inyong tanan at pasensya po Tagalog at hindi ako masyado kabalo maglunggo. Una, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng dumalo nung gabi ng premiere night at hindi po namin actually ma-estimate yung dami na ang lagi na lang po sinasabi sa kanila dito Archie na 500 and more, parang gano'n. So more than po yun tayo mo Sunny 1,000 na pambihirang pagkakataon mangyari sa Manila kasi normally pagka umatin ng mga premiere night ng mga tao doon ay mga 300 to 200 person lang. Pero nung naganap dito sa Kasanayan talagang tinanggap ng barangay nila yung mga local talent nila doon na mismo sa barangay. At saka parang first time daw po ata dito na nagkaroon ng ganung pagkakataon na i-public ang isang event. At saka ang special din po dito, ito yung local mismo ng barangay Kasanayan. Sa lahat ng talent doon, location at saka istorya, made in Kasanayan. Maganda yung mga talents natin doon natin kinuha sa mga estudyante sa Kasanayan. Alright, mga ka-K5, nakikita nyo na si Direct Chukoy Torres live dito sa K5 Radio Tagbuanay ngayong umaga. And this time, I'll give the chance to our guest this morning also, ang isa sa mga Filipino actor and production consultant for his extensive work in film and television. He has nominated the Best Supporting Actor Award in the 4th Luna Awards for his role in the 2023 film Third World Romance, mga ka-K5. Wala sang liwan, no? Grabe nga mga records, mga ka-K5 ni Sir Archie Adamos. Si Archie, sa imo sini nga pagpanamyaw sa aton sa mga tagapakinig po natin ngayong umaga. Live po tayo ngayon, sir. Magandang araw po sa lahat ng mga taga-Kapisnon at ganoon din po lalo na yung mga taga-Kasanayan. Kasi sa
hindi po namin maipaliwanag na mainit na pagtanggap sa amin at sa isang masasabing ang successful na film showing. Premiere night po nung nagdaang Biyernes. That is September 5. Yes, 5. Yun po. And I think sa aking representation, I'm actually representing the late Romy Romulo bilang part po ng film. I'm not in the film, but at the same time, kasama din po kami sa nagbuo ng lahat nitong storya. And honestly po, this is not one whole big film. A short film lang po ito. So somehow na-introduce namin dito sa Pilar, and maybe in some other parts of of Capiz, yung tungkol po sa paggagawa ng short film. And it was through the efforts of yung mga kabataan na galing sa elementary at saka sa National High School ng Kasanayan na nangyari po, na natuloy. Alright, thank you so much, Sir Archie. This time, taga na to na ni Chansa, kay amunin kasi manuhan na to, no? Si Sir Sunny Blancaber, amay sang nagsulat sang istorya, sang abot kamay kung pangarap na si Rudy Boy Blancaber. Sir, Sunny, no? Welcome sa Radyo Tagbuanay. May nga sa inyo nga tanan. Paano na to na ano rin panawag? Na-convince, no? Si Sir Archie at saka si Direk Chukoy na mag-show diri sa Barangay Kasanayan. Paanong ginawa natin? Nagbakasyon kami dito sa Barangay Kasanayan. Last year na gumawa kami ng short film. Actually hindi ano lang muna kami acting workshop po sa public plaza ng Barangay Kasanayan. At noon nakakita kami ng mga kabataan na may future talaga sa potential. Ayun, kaya doon na nagsimula yon, na hindi naman talaga magsisimula kami ng konting short film, pero nagawa yon dahil sa workshop na ginawa ni Direk Chukoy Torres and Romy Romulo. Alright. Thank you so much, sir. At least ikaw yung daan kung bakit nagiging part sa pelikula at istorya yung mga taga-Kasanayan, yung mga Pilareño. Iba yun. Malaking bagay yun. Gusto ko tanungin kay Sir Chukoy, no? Kay Direk Chukoy Torres. Anong mga pelikula or mga short films na nagawa at napasikat ni Direk Torres? Yung una, yung nabanggit nyo kayo na nakatago kong pelikula, actually nagulat ako paano nyo na-research yun. So kaya parang kung nakita nyo, nagulat ako. Yun, isa yun. Tapos may ginawa din po akong boksingero na hindi pa napapalabas, pero Onyok Velasco and Sara Lopez ang bida. At saka yung drama ng Batang Kalsada, Pamilya Puti, at marami, hindi ko na matanda iba, pero regularly sa TV may mga ginagawa din po ako. Hindi ko lang sure kung pwedeng magitin dito. Pwede. Sa GMA po, no problem. Marami po akong nagawang kahit pa paano. Tsaka galing ako sa Solar Sports TV na naging CS na niya. Naging sa channel name siya para sa Manila. Alright. So yun po. Okay, sa mga audience natin, sa mga listeners natin this morning, no? Batang-bata to si Direk Chukoy, no? Meaning to say, may mga potentials pa tayo dito sa Pilar, sa Capiz na nanonood ngayon na someday with his help, no, at saka sa mga ginagawa nilang mga workshop, no, makatulong sa inyo. And we are very grateful na nandito ngayon sa atin sa Pilar, no, para ma-enhance yung mga talents ng mga Capiceños. Yan yung problema break lang ang kulang sa amin, no. Marami tayong mga talents kahit saan, maraming mga talents sa mga bata, pero wala lang break, no. And we are very grateful once again, as what I have said, na nandito si Direk Chukoy. Marami pa to, maraming
ma-introduce na mga pelikula at mga short films because bata pa to marami pang dapat at napapatunayan na, pero dapat mapapatunayan pa rin, no, someday. Sa tulong ng mga kapatid natin na tumatangkilik sa mga pelikulang Pilipino, mga ka-K5. Sir, paano na-conceptualize yung ginawa natin dito sa Pilar na pelikula? Maganda po talagang tanong yan. Kasi kung mapapasin niyo po, bata ang writer po nito na hindi po sa inistorya nyo kanina na marami po talagang magagaling tayong talents, writers na nagsisimula, hindi lang nabibigyan ng break. Pero itong batang nagsulat po nito, anak po ni Kuya Sunny Blancaberno, na binigyan lang namin sa kanya yung takbo na kwento, tapos dilagyan niya na ng naratibo. Syempre dahil bata pa siya, yung mga malalaking eksena, yung mga masasela na eksena, hindi niya pa naiisip. Kapag tutulungan na lang namin to ni Tito Romy Romulo na siya yung parang head writer ba o ano ba tawag yun doon kay Tito Romy nung sinusulat natin yun? Story consultant. So masasabi ko na itong kwento kasi nagmula sa isip ng isang bata at dinala ng mahika ng isip naman ng may edad. Kaya yun ang nagtakbo. Tapos kwento siya ang istorya ba ng kwento ay naratibo ng dalawang magkaibigan. Pero marami nagtanong sa amin doon sa kasanayan, bakit daw abot kamay kong pangarap? Kaya nga. Hindi ba yung title po talaga inilayo namin sa istorya. Okay. Pero yung magiging kahulugan sa kanila na mga nanonood, yung abot kamay kong pangarap, ang reaction nila, kaya pala. Pero hindi talaga siya related, umpisa pa lang sa istorya. Sa istorya. Kailangan mo siyang panoorin hanggang dulo. It's 30 minutes film lang naman to, na kailangan mo siyang tiyagain panoorin para masasabi mo rin yung reaction nung mga nanood na maraming kabataan na lumalapit sa akin. Pero kaya pala abot kamay kong pangarap. Yun po. Yan. Ang ganda kasi bata yung gumawa ng istorya, tapos nilapagan nyo na ng drama. Yes, sir. Oo, at saka hinanapan nyo ng mga bata din na mga estudyante. Sa take note po, wala pong script line. Walang script line? Wala po siyang script line. Narratibo lang po ang binigay sa akin ng writer. Tapos yung sequence na lang na pagkakasunod-sunod, on the spot na namin dialogue. At saka ang dami nagtanong sa amin, kinalabot. Yes po. Ilang araw nyo ginawa? Normally kasi Tito Archie, pag gumawa ng short film, how many days? 3 days. More. Kami ginawa namin siya isang buong maghapon lang. So bali fast pacing lang talaga kasi from workshop, nagpili kami ng mga karakter doon kasi may mindset na kami ni Direk Romy Romulo na dapat may dalawang magkaibigan na babae. So may dumating naman na dalawang babae doon na taga-kasanayan. Tapos sabi ko, Tito Romy, tingnan mo, may dalawa na. Pagkaralan na lang natin kung sino. Tapos gahanap kami ng lalaki. Yung naging bidang lalaki, pasaway pa. Basketball lang sa may court. Sa court? Doon mismo sa court, ha? Siya yung paulit-ulit na sinisigawan na ni Tito Romy, Tommy ka dyan. Siyempre, nagugulat. Bata Tapos pabalik, alis. Tapos pabalik ulit. Dire-diretso gano'n. Nung sumama na nga kayo sa workshop, sabing gano'n ni Sunny. Di naupo. Then, yun pala, kaya niya ginagawa yun, gusto niyang mag-workshop, hindi lang niya alam paano mag-a-approach sa amin. So yung mga... Parang mapansin lang siya. Mapansin lang siya. Kasi very attention si Tito Romy doon sa mga nakaupo na. Sa mga participants na. Ang dami po, siguro hundreds. Estimate natin, nakasama yung mga bata. Mga 50 more. Natin nga, tapos sinelect lang namin yung sa maghapon, nagkaroon kami ng final, nakita na namin kay Inday, kay Precious. Pero yung lalaki nga, wala talaga kaming idea kung sinilid po una namin. Dumating lang yung bata na yun na nanggugulo doon na yung pala siya yung magiging bida pa. So tulad po na sabi nyo kanina dito sa ating lugar, sa inyo sa Pilar, sa Kasanayan, talagang napakarami po na magagaling na talent. Ibig lumabas din nung nag-cast party kami.
After the recording? Nagkas party kami. Gabi. Doon lumabas lahat ng talent. May magaling kumanta. May magaling batang babae na magaling mag-rap. Tapos during time nanonood kami ng Tito Archie ng play nila ng recital. Lahat ng talent namin ando doon, sumasayaw, kumakanta. So marami po talaga mga galing na artist dito sa inyong bayan. Ang sabi nyo nga lang po talaga, kulang lang ng promosyon. Promosyon? Tsaka ng break. Wala. Kaya ang advocacy rin po ng aming RRACS Film Production ay tumulong sa mga hindi nabibigyan ng break. Actually, noon pa lang po kami ni Tito Romy, lumilibot na kami sa buong Pilipinas para magturo. Naputol lang, syempre, nung si Tito Romy ay nag-pass away ng last this year na po. Okay. Ang ganda ng istorya sa mga tagapakinig pa, yung mga kababayan po natin na i-discuss natin with Sir Direk Chutoy, yung nangyari, kung paano na-conceptualize yung mga istorya na yan. Sir Archie, bigyan natin ng pagkakataon sa kay Sir Archie. Palapit ang microphone. Yes, sir. Nakikinig po sa K5. Hi there. Yes, sir. Yung mga ganitong mga ginagawa ninyo sa matagal na panahon na tumutulong sa mga may mga talent nating mga kababayan na tuloy-tuloy pa ba ito ngayon? Kahit po na pumanaw na si Kuya Romy Romulo, naging advocacy po namin bilang grupo na ibahagi po ano yung natutunan namin at anong kinalakihan namin, anong nangyari sa aming karir bilang artista. Wala pong pupuntahan ang aming natutunan, nalaman, ginagawa at ipinapakita at pinapalabas sa mga pelikulang nagdaan kung hindi namin din maibabahagi sa mga may gusto, posibleng may kakayahan, at higit sa lahat yung nangangarap na matulad ka din doon sa mga napapanood nyo sa telebisyon ng mga artista o sa pelikula. Tama. Kasi ako napapanood kita palagi nung uso pa yung mostly sa TV, di ba? Yung mga action po na puro kontrabida. Yes, kontrabida yung drama. Hindi ko na ako papanggitin, pero parang rapist, gugulo ng mga kabataan, bubugbog ng kung sino. Oo, gano'n, di ba? Sa kalye, gano'n yung mga nangyayari. Pero, ang sabi mo, pag nasa kasi kami, pag nandito lang, ordinaryong tao, na makita kayo sa television, iba na yun sa ang paningin ang taas-taas talaga. Ang dream mo, sana kami di makapasok kahit nasa flashback lang ba? Ngayon dito ka na sa amin sa Pilar, and very, very grateful. At saka, laking po talaga, laking oportunidad na magkaroon ng pagkakataon na makarating dito, makahalubilo sa mga taga-Capiz. Yes. Yun. At saka kung sa akin sa radyo, sana mabigyan pansin ng mga local government at sa mga cultural groups, Awa promote ito, Kasi nanood din po si Ma'am Teresita Argame doon sa amin. She had the opportunity na makahabol, na panood. And we are hoping through her and all of her connections dito sa buong Panay Island, may propagate pa namin yung pelikula para ma-inspire lang. Yes. For now, ma-inspire lang muna yung mga nandiyan na nanonood, manonood, gusto mag-artista, lahat na makagawa din ng katulad nung na sinerte naming magawa. At saka yung gusto ipalabas yung mga talent nila, paano at kung saan nila, mga venues, mga ganon. Kasi kulang tayo sa workshop mga workshop na dapat may partnership sa ibang mga groups para hindi din kayo mahihirapan na natuturo at gumagawa ng mga short films na ganito. We hope and pray with this program natin ngayong umaga sa interview natin ay pagsikapan ng mga tourist mga offices, yung mga private organizations, schools na very much into arts. Yes, mga art schools natin. Sir Chupoy, after this, ano pa naman yung mga plano nating mga bagong projects? Okay po. Mayroon po. Di ko alam kung pwede na i-announce dito kasi may sa TV. Wala naman problema to May ginagawa ako ngayon with Derek Benson Dalina, Batang Quiapo. Batang Quiapo. Isang religious, ano po ba tawag doon, Tito Archie?
Baka magkamali ako eh. Ano na lang, religious films. Pero series siya sa TV. So, yun, patotoong buhay ng mga pastor, bishops. Yun, actually, ang first episode na gumanap si Tito Archie. Sorry sa production na i-promote ko, pero baka pagalitan ako. Basta na-promote ko naman. Antabayan nila. Antabayanan nyo sa isang network. Maabot din naman dito eh. Of course. Maabot dito. Tapos, tuloy-tuloy din po yung paggawa ko ng independent. Actually, dapat din ngayon nasa Mindoro ako dahil may kukunan kami ngayon doon na isa din project na hindi ko pa kasi pwedeng i-announce, baka ma-preempt. Yung mga pipiliin ko na pwedeng i-announce yung sa bishop, history ng mga bishop. Tapos 3 nakalatag ngayong taon pa, sana matapos namin na maliliit na pelikula. At saka baka dito din sa Capiz makabalik kayo marami pang mga workshop na magre-request sa inyo. Actually kaya apply po kay Ma'am Teresita Argame nung inopen din niya sa amin, sana makabalik nga kami na makapagturo uli kami sa iba pang mga schools. Yes. So sabi ko siguro especially nagpapasalamat din pala muna kami kay Kagawad Banse ng Barangay Kasunayan sa El Kasay na binigyan kami ng magandang accommodation, masasarap na pagkain. Tsaka masayang gabi-gabi. Kumain ka na ng seafoods pala. Yun, na-open po yung usapan namin ni Ma'am Teresita na magkakaroon po daw ng pagkakataon na makabalik kami sana. Hopefully, awa po ng Panginoon na mabigyan ng tulay. Muli, at gustong-gusto to ni Tito Romy Romulo dahil pinapatuloy nyo lagi na ibinubulong na ipagpatuloy gawin ang pagtuturo ng mga bata kahit sa ilang piraso lang, kahit sa ang barangay na ginagawa. At saka siyempre, si Tito Archie naman po, naging tulay na rin ng production namin na nakakomit na rin siguro no, Tito Archie, committed na din na dahil ipagpapatuloy po talaga yung nasimulan namin noon nila Tito Romy. Tama, no? And dito, asahan yung suporta ng itong station na to para sa inyo. Dito saka po, by the way po pala, may mga planong i-showing pa po dito sa Pilar. Yung short film, siguro abangan nyo na lang po yung announcement. Yes. Sa kay Kagawad, kay Kagawad Glory D. Bansen. May mga nakipagko-coordinate na pong schools at saka mga city pa through din Ma'am Teresita na ipapalabas po nila. Hindi man po kami makapunta, sana po kayo panoorin nyo yung Abot Kamay Kung Pangarap. Kasi siyempre di po schedule namin sa Manila, hindi rin po biro. Ngayon po talaga binigyan lang namin ng paraan to para makapunta sa pamamagitan naman ng taong ito nasa gitna namin. Yes. Na araw-araw kami kinukulit. Sir Sunny, what's next? Ano mga masunod pa nating plano dito? Sunod ng sponsor? Yes. Kagaya na sabi kanina ni Director ko, yun nga, sana magbigyan ng pagkakataon na may palabas din dito sa bayan ng Pilar. Yes. Ito ang Teresita, yung binanggit nyo kanina. Yes. Mag-organize kami ni Ma'am Tiray regarding that para ma-enhance pa natin, ma-inform natin yung lahat ng mga tagapakinig po natin. Salamatan din po pala natin yung 3 bida natin. Sa tunay na pangalan ay si Inday. Ang tunay niya pangalan ay Aisel Blancaber. Si Precious, tunay din yung pangalan, Precious Blancaber. At saka si Jay. Si Jay, yung ayan po, kung nakikita po ninyo, si Jay po siya. Tsaka si Tito Romy Romulo, andyan po, gumanap din po dyan. At syempre, yung nasa gitna namin na meet na doon din po siya sa pelikula. Yun, marami pong salamat din sa lahat ng mga bata. Yes. Yung mga magulang nila na dinala sila doon sa gym para yung binigyang tiwala. Yes, yung pinagkatiwala sa amin yung mga anak nila. At least, mula po nung 2023, the making po siya hanggang ngayon, nabigyang buhay ng September 5. So, can you imagine po yung pelikula, tumakbo po ng 2 taon. 2 taon. Pero isang araw lang po namin siya po. Congratulations. Ako yung pinaka-importante dyan. Sir, Archie, may gusto ka pang i-promote na mga pelikula coming soon at sa mga project na ginagawa ngayon ni Sir Archie Adamos? Ang totoo po niyan, freelancer po ako. So, sometimes I go from Channel 5 to Channel 7 and Channel 2 doon sa Maynila.
And then gumagawa din po ako ng mga independent films, depende sa mga producers na nagbabayad ng maayos. And then, kaibigan din naman tayo na sa totoo lang, wala mang kapalit na bayad, pero dahil gusto natin makatrabaho yung nasa production nila, yun po ang aking mga tinatangkilik. Manood na lang po kayo at ipagpatuloy niyo pong i-appreciate ang gawa nating Pinoy. Hindi lang yung mga pinapanood nating mga Marvel films na galing sa abroad at kung ano pa. Marami pong talento rito sa atin sa buong Pilipinas. And I'm sure even dito po sa Panay Islands, specifically, Capiz, Pilar, and all that, turuan po sana kami ng Diyos, ng gabayan kami na makita kung sino yung mga interesado talaga at maturuan namin, mabigyan namin ng konting kaalaman kung paano umarte. Ganun lang din po nagsimula yung mga bata sa kasanayan. Konting paraan kung paano umarte hanggang sa umabot sa puntong ginagawa na yung pelikula. Dito po nagmumula sa puso ang kung paano ka mag-portray ng character na hinihingi sa. Alright. Thank you so much, sir. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nakikinig. Thank you so much. Sir, lastly, sir, Direk, ang mensahe natin sa lahat ng mga tagapakinig po natin, yung mga nanonood po sa atin live sa Facebook at saka sa YouTube, ang mensahe ng ating butihing direktor at saka si Sir Chukoy Torres. Okay po, unang-una, maraming salamat po sa inyo po dito sa Pilar, sa K5 radio station na nabigyan kami pagkakataon na makapagpasalamat din po sa lahat po ng taong tumulong mabuo yung pelikula, mabuo yung short film namin, mabuo yung workshop, tapos hanggang sa naipalabas. Nung umating po ng premiere night doon sa isang ang tawag po doon of Close Gym, na napakarami po talagang tao. Yung pagtanggap po ninyo sa amin ay sabi ko nga, nakakataba ng puso kasi hinarap nyo kami ng tao humarap kami ng tao sa inyo, hinarap nyo kami ng tao, tsaka alam mo yung una, ano lang sila, hindi kami masyado pinapansin, pero nung bandang huli na, halos wala na kaming kaway doon, kaway dito, parang hi, hello, maraming salamat po sa inyo. At tinanggap niyo po kami dito muli sa inyong pong bayan na Pilar, sa Capiz. Sa mga nagpapapicture po, huwag kayong magmadali, huwag kayong mag-agawan, huwag kayong may panahon po kami para magpapicture sa inyo. Tsaka yung kahapon nakakatawa kasi parang nag-road joyride kami. So lahat ng tao nakatingin, bali ang leeg, sinisigaw si Tito Aki. Ay, hindi ka umati ng hiling sa palaban. Nakakatawa po na puso kahit sabihin mo na. Kasi sa Manila naman, normal na rin naman kami doon Pero pagdating dito sa province. Sa province iba? Iba po. Kataas talaga. Opo. Kaya marami po salamat. Sana po, tagkilikin po ninyo, abot kami kung pangarap na alam ko po, ilalabas po ito dito sa bayan po ninyo dahil may mga nag-o-offer po na ito'y palabas naman doon, ito'y palabas doon kasi nakita po nila yung kilig ni Jay at saka